Wanted sa radyo. Isang magandang Biyernes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid, February 23, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Mga OFW, sa amang sulok kayo ng mundo, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. Palakpakan natin yung mga OFW natin. Kayo po ang palagi nasa isipan namin, umpisa pa lamang ng programa. At dito sa mga local, domestic, mabuhay tayong lahat. Okay? Okay, at sa mga pupunta naman po dito, eto lang po ang aming address. Puntahan nyo po. Pero yung kay Idol muna pala, yung social media account. Okay. Eto po, 4 million na Idol, di ba? Yung mga likers and subscribers mo, yung mga followers. Ipakita Iba nga kasi po yung natin. follow, iba yung like. Like, So, 4 million na. 4 million na yung sa followers. Kung makita nyo po yung merong verification check, yun lang po talaga ang lihitimo na Facebook, Instagram at YouTube account ni Idol. Okay, pwede ba natin ipakita? Sige. Ipakita muna natin. Habang nire-ready yung ating unang. Sige. Anong nangyari? Okay, eto na. So, ito po lang talaga yan. Kasi may mga fake account nga talaga, Idol, na gumagaya sa'yo, yung Raffy Tulfo. Pero ito lang po talaga. YouTube, Facebook, Instagram at Raffy Tulfo in Action. At yung website naman ay www.raffytulfoinaction.com. Alright. At sa'yo, Nins? At yung sa akin pala, at Simply Nina Taduran. Yun lang po, i-like nyo rin po. Thank you. Magsalang na kayo, Odette, ngayon na, now na. Nung isang taon pa. Maubusan naman tayo ng oras. Marami tayong complainant today. Meron tayong malalaking kaso. Meron galing pa mga probinsya. Nakakaawa, mga guro. Galing ng Davao Oriental. Tinatawagan yung mga dapat tawagan para mabigyan solusyon ang problema ito, matuldukan ang problema ito. For the meantime, Ito na, bibisita si tayo. Nanay Imelda Miranda. Siya po si Nanay at gusto niyang makausap yung kanyang anak at manugang para maayos yung kanilang pamilya. Mukhang meron silang personal na problema. Nanay Imelda, magandang hapon. Magandang hapon po. Si Mike Miranda ang anak niyo po mismo. Ano po? Opo. At gusto niyo po siyang makausap. Sir Mike, magandang hapon. Hello po, Sir Rafi. Po, Mike, sir, andito po si mami niyo. Nay, Opo. usap na kayo. Kevin, bakit ganun yung sinasabi niyo sa akin? Masyado na akong nasasaktan. At saka bakit ko... Ma. Masyado masasakit yung mga sinasabi niyo, lalo na Masakit po yung harap-harapan. sinasabi mo sa amin noong una pa lang. Yung asawa ko, napuno lang sa'yo kasi nakaraan, sinabi mo, umakit ka lang pag-akit namin, pag-akit niya sa taas. Dinabugan mo siya, balibagan mo. Tapos, ang dahilan mo lang, ayaw mo makita pagmumukha niya. Paano So, kasi? sasagot-sagutin ka talaga niya. Meron na kasi tayong pinag-awayan harap-harapan na kung aawayan ng asawa mo, tapos hindi mo pa siya, kinakampihan mo pa siya, sasabihin mo pa, Inaawat ko. sasabihin mo Kasi pa sa sobra akin, naman sasabihin mo sa akin, ginagawa mo wala Tapos akong post ka pa karapatan ng post sa Facebook, na awayin ko nananahimik yung naman na asawa kami. mo. Nanay mo ko, hindi mo ako dapat Alam ko, nanay ganyanin. kita. Asawa ko naman yun. Manugang, Ba't di mo manugang naman lang kailangan siya, ganyan asawa hindi niya ako dapat awayan ng ganon. Below the belt yung sinasabi sa akin ng asawa mo. Malandi ako, gold digger, kung ano-ano pa. Wala akong karapatan sa bahay, samantalang bahay namin ng asawa ko yan ng una. Ang tatay mo, di ba? Tapos Sandali, sasabihin, makasingit po. Ma'am Imelda, saan po kayo nakatira ngayon? doon po sa Bago Bantay, magkakasama po kami sa bahay. Okay. Sino pong may-ari ng bahay? Bali po yung bahay na po, bahay po yan namin ng asawa ko. Ako po yung gumastos dyan para mapalaki ang bahay na yan. Okay, so ikaw talaga ang unang may karapatan sa bahay na yon, kung tutuusin. Pero po, po yan mana po yan ng namatay kong asawa. Yung titulo po, nasa pangalan po nilang 10 magkakapatid. Tapos Okay. po, asawa pa naman po ako. So, bali, So, ibig sabihin, sa inyo pong nakapangalan yung... titulo, hindi po, Titulo. sa 10 magkakapatid po, andun po yung pangalan ng asawa ko na namatay.
Hindi ho ipinangalan sa inyo. Hindi po. Nakapangalan po sa mga anak ninyo. Hindi po. Sa asawa ko po. Nasaan po si Mister? Patay na po. So hindi pa ho naisasalin sa pangalan pa rin po ni Mister. Kasi po sa ano po yung compound po yan eh. Kaya nga po, pero ibig sabihin nasa pangalan pa rin po ni Mister yung bahay. Opo. Right. So ibig sabihin, since nasa pangalan pa ni Mister yan at asawa niyo yung siyempre si Mister, ikaw talagang may karapatan sa bahay na yan. So nakikitira lang sa inyo kung tutusin ito si Sir Mike. Sir Mike. Hello, sir. Hello po, sir. Okay. Kung hindi niyo po kasundo si nanay, siguro po mas maganda magkahiwalay-hiwalay na lang po kayo. Sa nakikita ko Yun po, nga wala po nang Pero respetuhan. Sir Rapi, eto po, linawin ko lang po. Hindi po sa amin yung bahay, hindi rin po sa mama namin yun. Sa lolo po namin yung compound po yun. Tapos, every year po nagbabayad kami amilyar. Ako po nagbabayad na amilyar. Tapos, ang nilolo ko nagagalit na rin sa kanya kasi lagi siya nagbubungangado, naririnig siya. Sinasabihan na kami, dapat kayo mas may karapatan diyan kasi kayo apo. Tsaka siya, may karapatan sana siya. Kaso nagpa-asal siya sa iba. Iba na po apelido niya. Hindi niya siya Miranda. So hindi ngayon, naman namin may sinasabi asawa sa na ho kanya kayo, yun. Nay. Opo. Yung pong bahay, transfer po yan sa 10 Pero ang tanong ko po, ma'am, may asawa na po kayo? Opo. Okay. Pero wala po dyan ang asawa ko. Nasaan po yung asawa niyo? Nasa Japan po. Oh, okay. Pero since kayo po ay meron ng asawa and they would be considered as a new family, May minors pa po kasi ako. exactly, mas makabubuti na kayo po ay magkahiwalay-hiwalay na lang po. It's not gonna work anymore. Kasi sabi mo kanina, harap-harapan, nag-aaway kayo, dinadabugan mo yung manugang nyo, si manugang, siyempre lalaban din, di ba? At nasasali po yung inyong anak, lalo pong lumalala ang sitwasyon habang tumatagal. Ang nakikita ko pong solusyon, kung ako pong tatanungin ninyo, magkahiwalay-hiwalay na lang po kayo. Total, meron pala kayong mister na nasa Japan, bago mister, then ba't hindi na lang kayo muna magbukod? Wala po akong perang pambukod, sir. Okay. Bali yung bahay po niyan, ako po ang nagpagawa niyan. Ako po ang gumastos sa pagpapalaki. Okay. Pera ko po yan. Yung asawa ko po namatay, wala pong trabaho, nag-OFW po ako dati. Tapos yung ibang pera ko na pinapadala ng Japanese kong husband para sa suporta lang sa akin. Tapos yung iba na ipapagawa ko pa sa bagong kitchen at saka yung bagong toilet para po may sarili kami. Yes. Ang problema kasi dito talaga, ako I'm very, very happy, Nins, nakasundo ko yung mother-in-law ko. I'm super happy and I'm super lucky. Si Nanang Martha, super kasundo ko. Pero unfortunately, in so many cases na alam ko, talagang yung biyenan at saka yung manugang, Oo, bibihira yung magkasundo, laging nagka-clash talaga pag Nagka-clash sa yan. isang bubong. Sino po ba ang talagang nararapat na tumira dyan sa bahay? Sila po ba, di ba, ang dapat na umalis? Kasi po, 4 pa po kami dyan na nakatira. 3 po yung anak kong minors. Kasama ko po dyan. Hindi ko po kasama yung asawa ko kasi po, ang tagal po ng pag-a-apply ko sa visa sa Japan dahil po nahihirapan din po ako. So yung lupa po nakatitulo Sa 10 magkakapatid, 10 mga kapatid. kasama po yung namatay kong asawa. Ah. Yung bahay po, ako po ang pera ko po ang ginastos po dyan. Kwarto lang po okay. nila. So may karapatan ho kayo dun sa Opo. bahay. So ibig sabihin, kailangan ho talaga mag-usap-usap kayo. Somebody has to adjust. Or everyone has to adjust. Siguro mag-usap-usap po kayo. Hindi lang ho itong si Mr. Mike Miranda, kundi yung iba nyo pang anak. Pag-usapan nyo po kung paano kayo po tumira harmoniously na magkakasama-sama at magrespetuhan. Kasi kung hindi po, talagang palagi kayo magka-clash kung hindi kayo mag-usap. Minsan nga po, sumusugod yung babae, kaharap po yung 2 kong minors eh. Naawa na sa akin yung isa kong anak. Dahil kung hindi kayo mag-usap-usap, ang pinakasolusyon talaga dyan, split. Di ba? Andiyan na si Manuga. Ma'am Ronabel, magandang hapon.
Hello, good afternoon. Ma'am, si Rafi Tulfo po, ma'am. Ma'am, wala ho bang pag-asa na kayo ho'y makapag-usap ng iyong biyenan na para naman ho maging matiwasay po yung pagsasama nyo sa isang compound? Diyan, sa Unang-una inyong po, yung narinig ko kasi yung sinasabi ng sinugod ko siya, i-correct ko lang po siya. Kasi ako po, hindi naman ako pinalaki ng magulang ko na maging bastos. Naging bastos lang ako kasi hindi rin po ako ginagalang. Inamin ko po na hindi ako, wala akong karapatan tumira doon sa bahay nila. Pero in a way na nakikisama ako. Simula na nag-start akong tumira dyan, buhay pa yung papa ng asawa ko. Okay naman po. Okay. So, inaamin niyo po, ma'am, na... Tapos yung sinasabi niya na sinusugod ko siya, which is mali. Kasi ganito po yan. Last Monday, galing akong dentist pag uwi ko. Bago ako pumasok ng pinto, nandun yung hipag ko, yung asawa nung bayaw ko. Okay. Karga yung baby. Mhm. Aalis na sila, uuwi na sila sa kanila. So, nagpaalam ako. No, pagbukas ko ng pinto, nakasalubong ko siya. Mhm. Ako, hindi ko naman po ugali na dadabugan ko or whatever kung hindi naman ako sisimulan po. So, nagkasalubong kami, umakat ako diretso sa kwarto. Siguro mga around 15 to 20 minutes nung nasa taas na ako ng kwarto namin. Nagulat ako, may nagbubunga nga, tapos kinakalabag yung pintuan. Oh. Okay. Tapos, kinonfront ako, sabi ko, ano po bang problema nyo? Nagalit ako. Nagalit po yung boses ko noon na. Sinabi ko na, anong problema nyo? Ang pinaka-reason out niya lang is nabubisit siya sa mukha ko. Pero nung isang gabi po, sinabuhan po niya ako na may sira daw ang ulo ko sa harapan ng dalawa kong minors. Tapos, kung ano-ano pa, kesyo, gano'n na naman po, gold digger, malandi, kung ano-ano, mga below the Kaya belt nga po, na po. kanina itong tanong ko kay Miss Ronabel, wala na ho ba talagang way na kayo ho'y makapag-usap? Siguro involved na rin ho yung other members of the family, yung mga iba niyong anak, na mga kapatid din po ni Sir Mike, na para kayo ho'y tumira ng matiwasay dyan na magkasama-sama kayo sa isang compound. Yan lang po talagang nakikita kong solusyon. Otherwise, magkahiwalay-hiwalay kayo. Now, ang tanong, sino ba dapat ang umalis? Base po sa mga sinasabi ninyo, mukhang kayo pong karapatan dahil unang-una nagpundar ho talaga niyan yung inyo pong mister na yumao. Ano po? Kwarto lang po nung una, tapos ako po yung And then nagpalaki. kayo po ang nag-invest Opo. ng pera para Opo. lumaki. Opo. Although sinasabi nga rin nga po ni Sir Mike na sila din ang nagbabayad ng amilyar Opo. Kasi po, dahil nakapangalan nga sa kanila. hindi po nakapangalan sa kanila. Sa asawa ko po. Kaya nga, okay. Pero sabi mo po, pangalan sa mga anak niyo, di ho ba? Diba? Hindi. Sabi mo yung titulo, kasama, nandun po yung mga anak ninyo. Hindi plus po. nandun din po yung Asawa mister. lang po. Yung si mister ko lang pong namatay. Kaya sabi niyo po nakapangalan sa mga anak niyo, wala? Wala po. Wala. Wala akong pangalan sa mga Wala anak niyo? po. 10 magkakapatid po ng asawa ko. Akala ko ng... Hindi po. So ibig sabihin, ikaw talaga may karapatan Opo. dyan. Akala ko sabi mo 10 magkakapatid na mga kapatid ni Mike. Hindi po. 5 lang po yung anak ko po lalaki. So ibig sabihin, kahit nasabihin natin si Mike ang nagbabayad, pero yung titulo na yon ay nakapangalan sa inyong mister na yumao plus sa mga kapatid ng inyong mister. Opo. Ay, Sir Mike. Sir. Hello, Sir Rafi. Opo. Si nanay palang may-ari ng lupa na yan. At anytime, pwede kanyang ipaibig Ay, Sir dyan. Rafi, correct ka lang po. Opo. Yung sinasabi niya na pangalan ng titulo, hindi pa po nakapangalan sa sa mga tito ko at sa papa ko. Nandiyan, buhay pa po yung lolo ko, nandun pa po yung lolo ko, sa kanya pa po yung lupa. Parang rights pa lang yung binigay sa amin. Kaya pinagbabayad kami hati-hati sa amilyar every year. Hindi po. Kasi, nung buhay pa po yung asawa ko, namatay po yung nauna pong namatay yung biyanan ko. Hindi, ang tanong ko lang po, kanino nakapangalan yung titulo? Sa 10 Sa lolo ko po magkakapatid yun. po. Sa 10 kasi po, nung namatay po yung Kaya nga po, so ibig sabihin, sa magkakapatid, 10. Opo, sa 10. Sa 10 na yun, kasama po Opo. si mister. Opo. Okay. Wala doon yung lolo. Kasi po, dati po, nung... Hindi, kaya nga po, basta 10 magkakapatid, Opo. Opo. Kasama po Opo. yung- Opo. yung mister nyo. Opo. Oh, sir, unless kung yung, nasan po yung siyam ng magkapatid?
Ay, yung isa po nasa abroad, yung isa may sariling bahay, yung iba po nandyan po lahat sa compound. Ano sabi po ng ibang mga kapatid? Kanino sila pumapabor? Pagka nag-aaway naman po, wala naman po silang sinasabi sa akin. Basta pagka sinasabi lang sa kanila na equally share daw po kami kasi nag-asawa nga ako ng iba. Siguro po, Nay, dahil meron palang involved din mga kapatid ninyo, kausapin niyo rin po siguro, wag na kong kausapin yung mga anak niyo, kausapin niyo po yung mga kapatid ng inyong mister na sabihin niyo po yung inyong sitwasyon. Na sabihin mo na hindi na healthy yung pagsasama namin dito ng aking mga anak. So, pwede ba pag-usapan natin kung sino dapat ang may mabigyan nyo ng karapatan? Kumbaga, butuhan ho na titira sa bahay na ito. Sir, kung tutuusin... Ma'am, ako sandali po- lang ma'am. Gumagawa lang ako ng parang Opo, ginagawa kong opo. barangay na po ako dito. Ngayon, pag sinabi po ng mga kapatid, majority, sabihin ng mga kapatid, ikaw may karapatan dito, di ba? Bali, bilas na ito ng mga kapatid ni Mr. Hipag. Hipag, Hipag. ikaw may karapatan dito. Then, pag sinabi na ikaw may karapatan dito, then with the majority vote, yung mga hipag po ninyo, pwede na ipaibig itong si Mr. Mike Miranda. Ganun lang po yung nakikita ko. Kasi sa ngayon, may sinasabi si Mike na siya may karapatan sapagkat Sir, sinabi ko na po sinasabi sa ni lawyer. Lolo. Sa lawyer po, sabing ganon, paano kung nawala daw po ako? Paano po kung yung minors ko? Ano mangyayari? Hindi ma'am, ang pinag-uusapan ko lang muna yung karapatan sa bahay kasi nag-aaway-aaway po kayo ng yung, di ba, manugang? Opo. Para masolve lang ho natin yung pag-aaway na for the meantime, talagang hindi na masolve, dapat magkahiwalay-hiwalay po muna. Kaya nga po sabi ko, kausapin niyo po yung mga kapatid ng inyong mister o na majority vote, di ba? Kung sinabi nila na ikaw may karapatan, mas pabor sila sa iyo na tumira doon, then pwede mo na paalisin si Mr. Mike Miranda. Pero pag sinabi nila hindi, gusto namin pantay-pantay, inuuno din namin si Mike Miranda tumira dyan, kailangan talaga kayo mag-adjust pareho. Yun lang po nakikita ko. Otherwise, hindi ho, matatapos tong programa natin hanggang alas 4, wala ho tayong maresolba. Kasi po, pareho kayo may problema, nagkakabastusan na ho, hindi na talaga Opo. healthy yung pagsama niyo. Ang sabi ko naman po sa kanila, may daan pa naman po na pwede silang magpagawa ng sarili nilang hagdan para hindi na nila ako naiistorbo. Hahatiin na lang talaga, totally, yung bahay. Yung kasi kwarto lang. Alam mo, kahit na hati-hatiin, pero Magkikita at magkikita pa rin kayo, ma'am eh. At darating ang araw, Compound pa Opo. rin. exactly, na magkainitan, baka dahil bakod lang eh, baka kalabugin mo yung bakod. At Yung isa naman, magparinigan naman. magparinigan. Oo. Wala eh. Talagang dapat meron ng isa dyan aalis sa compound. Yun na po nakikita ko. Now, one question. Willing ho ba kayo makipag-ayos kay Miss Ronabel? Kasi si Miss Ronabel lang ang problema eh. Kung tutusin, si Mike nagre-react lang eh. Dahil nga po, kinakampihan niya yung kanyang misis. Natural lang talaga, kakampihan niya yung kanyang misis. Kasi asawa niya yun at pamilya niya, kasama sa pamilya niya. Willing ka ba? Pag-ayusin ko kayo sa barangay. At Ma'am Ronabel, willing ho ba kayo mag-ayos na lang ho kayo ni Ma'am Imelda, ni Nanay Imelda? Na magpakatawaran at magkaayos? Ako po, sa akin naman po, wala naman yun nga lang, ayoko lang po yung, siyempre, nasa bahay naman kami iisa lang, nag-asawa ng anak niya. Huwag na lang kang papakailaman. Kasi hindi naman po sa nanunumbat ako. Kasi pagdating naman tulad kung sinabi naman ng asawa ko na, pagdating naman sa bills, pagkain ng mga kapatid niya, sa bahay, kami naman po yung nagpo-provide na sa akin, wala naman, hindi naman Nag-share din po ako. Hindi ko naman inaaway yung asawa ko na bakit kailangan mo silang, kasi alam ko na, bago pa makilala yung asawa ko na breadwinner siya ng pamilya nila. So sa akin wala namang problema. Ang inaano ko lang po yung parang pinapakailaman niya, minamata niya kung ano man yung meron kami. For example, yung kumuha lang kami ng sasakyan, which is, dapat niya maging matuwa siya na nagkaroon kami, kumbaga, yung pinaghirapan namin mag-asawa, nagbunga, na maging supportive siya na magulang. Hindi yung tulad niyan. Tama ba yan na idadaan niya pa sa ganito na sinabi ko naman sa kanya na na kung may problema siya sa akin, kausapin niya ako. Hindi yung magpo-post pa siya sa Facebook ng kung ano-ano. Siyempre, ako sa side mababasa ng iba, ng family ko. Pero yung family ko hindi na nangingialam. Kasi nahihiya din sila dun sa asawa ko.
Ayun. Ma'am, maubos yung time natin. Sinasabi ko na po talaga. Kaya sabi po ni Miss Ronabel, willing daw siya makipag-ayos. Parang wala naman daw problema sa kanya. Kaya nga po, ikaw na nga yung tatanungin ko dahil ikaw talagang pinakasusi. Mukhang lumalabas, kayo pong medyo agresibo rito. Hinihintay ko lang this is po the yung normal, sorry natural nila. problem talaga sa isang household na kasama ang biyenan. Pasensya na mama. Opo. Kaya sinabi ko kanina, ako yung napakapalad ko, kasundo ko yung aking biyenan. In this case, ito na po yung parang normal na dito sa mga Pilipino na yung biyenan talaga kuminsan ay kontrabida. Hindi talaga kasundo ang biyenan. In fact, ginagawa nga yung mga Pepe Pimentel. Oo, Ay, nung araw, si Pepe, sila- yung sa pero ba yung nung ano? Oo, siya nga. Si Tama ba? Pepe Pepe Pimentel. Ginagawa niyang biro na yung kanyang biyenan, palagi niyang pinipitik yung kanyang di ba? Oo. Pero ginagawa lang biro. Biro. So anyway, ma'am, willing ka ba makipag-ayos kay Ma'am Ronabel? Nay. Basta, Kumbaga, ma'am, hinihintay ko lang po ang sorry nila. Magsusorry. Opo. Magsasorry lang naman po sila eh. So kung halimbawa, pareho kayong mag-sorry sa barangay, magkakayos na kayo. Opo. Oh. Sorry po silang mag-asawa sa akin kasi po, ako po yung nanay nila. Okay, so pag nag-sorry po, nagpakumbaba, wala nang rinigan. Wala na po. Oh, ayos naman pala. Okay, Ma'am Ronabel, Sir Mike, narinig niyo po, sinabi po ng biyana ninyo, maghuhingi lang daw po ng sorry, tapos na yung problema. Kasi po ginagawa ko naman po rin, sir. Lagi naman po kaming inaway ng mother ko. Pero ako, niyakap ka pa nga siya, sabi ko, story ako eh. Okay, Pero may time kasi pag, minsan di ko alam pag wala siyang pera or ano, parang umiinit ulo niya, pininitan niya kami. Sa Sir- amin, wala naman po yun. Sir, Yung asawa ko napuno lang kasi, parang gumigit na lang noong din ko ako po sa kanila eh. sinabi na naghihintay lang ako ng sorry. Tapos inaway pa po ako. Okay, so Sir Mike, okay lang ba na sa barangay, doon ho kayo mag-usap-usap at magsusorry po kayo? Total, nanay niyo naman po ito. Hindi naman ho Okay siguro lang po kawalan sa ng akin malaki eh. sa inyo na magpakumaba sa nanay ninyo. At ganoon din po siguro si Ma'am Ronabel. Dahil nakakatanda naman po Ma'am Ronabel itong si Nanay Imelda. So dalawa ho kayong mag-asawa, magpakumbaba kay Nanay Imelda, mag-sorry, and then magkayakapan kayo, and then tapos na. And then Ma'am Imelda, pag nag-sorry na, huwag niyo na pong balikan yung nakaraan. Hindi na po kasi po sila binabalikan pa nila yung mga nakaraan pag nag-aaway po uli eh. Hindi, pero ibig sabihin, wala nang Wala na po. problema, walang away. O yun naman pala. O so, sir, i-schedule po namin yung pagharap-harap niyo po sa barangay para doon ho kayo pag-ayusin. Okay lang po, Sir Mike? Sige po, sir. Okay. Ma'am Ronabel? Hello? Ma'am, kasama ho si Sir Mike, kayo pong dalawa at kasama po si Nanay Imelda doon ho sa barangay para yung gusto mangyari ni Nanay Imelda na mag-sorry lang po kayo at then pagkatapos kalimutan yung problema nakaraan, bati na ho kayo at hindi na maulit yung mga nangyari in the past. Okay sa inyo, ma'am? Sa po, kailangan niya rin humingi ng sorry sa amin. Kasi hindi naman po kami magiging ganito kung wala siyang ginagawa sa amin. Eh. Kaya nga po, siyempre ma'am, kung ako tatanungin, mas maganda ho siguro magpakumbaba muna yung nakababata. Ano po? Pag nagsorry po yung mga bata, tulad po ni Sir Mike bilang isang anak, kasama na rin po kayo dahil parang anak-anakan na rin po kayo ni Imelda, then pag nakita niya na sincere po yung apology ninyo, then siguro naman po, mahiya na rin po siya. Magpapakumbaba na rin siya. O sige, kung anong nagawa ko, pasensya na rin, magyakapan kayo, tapos ang problema. What do you think, Ma'am Ronabel? Hindi ko po hindi naman siya nagmamalaki po ako. Pero kasi ako po, yung tao kasing pag masyado na po akong naagrabyado, I think hindi naman din... Hindi. Ito nga, Ma'am Ronabel, ang sinasabi nga po ni Nanay Imelda, willing na ho siyang makipag-ayos at okay na po si Sir Mike. Pero parang ang gusto ko kasi mangyari na parang unang manggagaling pa sa amin na which is ang problema din kasi sa kanya, hindi siya marunong tumanggap ng pagkakamali niya. Ito nga, Ma'am Ronabel. No, naiintindihan din naman namin ng part niya kung bakit siya nagagalit. Ito nga, Ma'am Ronabel, magpakumbaba lang po. Ayaw po magpakumbaba. Isang pakumbaba lang po, and then ikaw naman, Ma'am Imelda, pag nagpakumbaba silang dalawa, ikaw din magsusorry din kung ano yung pagkakamali nyo. Opo, kasi... Ma'am Ronabel, okay na rin po yun? Okay sa iyo yun? Magpapakumbaba ho muna kayo, magsusorry kayo, and then
susunod na siya. Sabi niya, okay, sorry din kung nasaktan ko kayo. Subukan po natin yan. Kapag hindi pa rin po umubra din, sasabihin namin, ikukorte nyo na lang later on. Di ho ba? Ginagawan ho namin ng paraan na magkaayos po kayo. Kami dito sa Wanted sa Radyo, ang hangarin po talaga namin, palagi na mapag-ayusin po yung mga pamilya. Natutuwa Ano po po, kami pag mag-ayos na nagkaayos. lang siguro yung silang magnanay. Pero sa akin, wala na po. Pero, Kasi ma- hindi ko naman na pero po ma'am, makakausapin eh. Kailangan din po mag-sorry. pero ma'am, kapag hindi kayo kasama sa pag-aayos, it is not going to work. Dahil ito pong si Sir Mike, kahit na nakipag-ayos sa kanyang nanay, pero kung kayo po ay ayaw makipag-ayos, na kayo naman po talaga ang punot dulo kung tutuusin, di ba? Kayo naman po talagang pinagsimulan ng problema dahil kayong dalawa palagi nagka-clash, then hindi masusolve po yung problema. Ako po, tahimik lang naman po ako eh. Hindi naman po ako yung... Kahit nasa bahay ako, nasa kwarto lang or minsan lalabas ako. Hindi, kaya nga, Ma'am Ronabel, hingi lang po kayo ng sorry, kawalan ho ba yun? Kahit nasabihin na po natin, wala ho kayong kasalanan, pero yung lambang para maayos na po yung problema, magpakumbaba Ano lang po, po. siguro for once. po, siya na lang muna po ang pag-unahin yung mag-sorry sa akin. Yun lang po. Pero ma'am, Then, magsusorry po ako sa kanya. pero alang-alang po sa kanyang request para magkaroon ng katahimikan, why don't we try it? Dahil po siya nakakatanda. Alam niyo naman po sa ating kulturang Pilipino, di ba, yung nakakatanda po, Yun nga po ay ang binibigyan sinasabi. po natin ng konsiderasyon. Tapos siya yung umuunawa sa akin. Yun nga po yung sinasabi ko. Ako po yung nakatatanda. Hindi po sila marunong mag-respect. Hindi po nila alam ang salitang respect the elder. Ma'am Ronabel, kasi kapag ayaw niyo po rin pumayag, bibitaw na po kami dahil maubos lang po itong oras namin at wala ho talang mangyari. Yung sa akin lang po, papayag ho ba kayo na yung sa request ni Nanay Imelda, pumapayag na po si Nanay Imelda na pag nag-sorry daw po kayo, nagpakumbaba kayo, dalawa ni Sir Mike, then pag nakita niya sincere yung inyong pagsusorry, magsusorry din po sa inyo. Tapos na, magyakapan na kayo, then maging mahinahon na po yung pagsasama ninyo. Magsusorry ako. Yun, tapos po yung usapan. Yun nga po. Pag nag-sorry ho kayo, magsusorry din po siya. Tama? Miss Ronabel? Tapos po yun. Hello po? Hello? Okay po sa inyo yun? Pag nag-sorry na po siya, magsusorry po ako. Tapos na po yung usapan. So siya po rin talaga unang mag-sorry. Baliktad po Yung asawa ko, kung yung asawa ko po unang mag-sorry sa kanya, then go. Pero siya po, siya ang mag-sorry sa akin at magsusorry po. Baliktad na po ang matanda na po ang magsusorry sa bata. Nay, hindi ko naman susolve to. Give up na po ako. Kasi matigas po itong si Ma'am Ronabel. Matigas siya. So, there's nothing more we can do. Si Sir Mike, yung anak niyo po, in fairness, nandun pa rin pong respeto sa inyo dahil pumapayag po si Sir Mike eh. Anak niyo pa rin talaga siya. Nandun yung kasabihan, blood is thicker than water. Dito na-apply. Kasi itong si Mike, kahit anong galit niya sa nanay pa rin turing niya. Sabi niya, sige, papakumbaba siya. Pero itong isa, si Ronabel, hindi naman niya kasi kadugo itong si nanay. Nagmamatigas siya. So, kumbaga, mataas ang pride nito. Ma'am Ronabel, ito lang po masasabi ko. Iha, babaan mo yung pride mo, Iha. I'm sorry ha. Pero ako po'y napipikon sa iyo, Ma'am Ronabel. Napakataas naman ang pride mo. Balang araw, ikaw ay tatanda rin at magkakaroon ka rin ng mga anak. What happens kung ikay nalagay sa ganitong sitwasyon? Nag-away kayo ng mga anak mo. Tapos, nagkaroon ka rin ng mga manugang at ayaw magpakumbaba din. How would you feel? Ginigising lang kita, ma'am, kasi may pagkamayabang ka rin eh. Ito nga yung matanda, nagpapakumbaba na. Yung anak nga na, di ba, na asawa mo, nagpapakumbaba na, pumapayag na, ikaw na lang ayaw. Ano ba yun? Ano ba mawawala sa iyo na magpakumbaba ka? Ano ba yun? Mamamatay ka ba pag nagpakumbaba ka? Hindi naman ah. At saka pag nagpakumbaba ka, kayo lang naman dyan sa barangay ah. Come on, girl. Come on, girl. Come on. You're such a spoiled brat. Willing naman po kaming mag-sorry eh. Willing, kaya nga si Sir Mike nga nagsusorry na eh. Di ba? Opo, Payag na nga. makipag-ayos eh. O, yun yun nga lang din nga po. Yung sabi ko nga po sa inyo din na magsusorry din po siya. Kaya nga ma'am, may pumapayag na nga siya. Sabi lang niya. Pumapayag naman po. Kaya nga po sabi ko tapos na po, di ba? Okay. Sige. So magsusorry po muna kayo kasama si Sir Mike and then Sorry naman magsusorry po po siya. kami. And then kung magsusorry din siya,
Yes, Okay magsusorry po. siya. Tapos po ang usapan. Okay, good. Yun po ang gusto namin. Sandi lang po na Miss Baby Estanya, Barangay Secretary, Barangay Alicia, Quezon City. Magandang hapon po, Ma'am Baby. Good afternoon po, Sir Rafi. So, Ma'am, i-appointment po namin itong Miranda family. Apo. Dapat po kaharap si Chairman. Apo. I-schedule po natin yung kagawad na Lupon po. alupon. Pag-ayusin po sila. Apo, may lupon po kami. Opo, una po magsusori itong si Sir Mike at saka si Ma'am Rona Bell kay Ma'am Imelda. And then si Ma'am Imelda, syempre magsusori din po. Apo. And then after that, magkayakapan po, magkalimutan sa problema, maging mahinahon na po yung kanilang samahan. Apo. I-schedule po namin, okay? Apo. Apo. Ma'am Baby, sige po, we will do that. Sige po. Ma'am Rona Bell, Opo. kung kailan po kayo available, doon po namin i-schedule po. Okay. Sige, Ma'am Rona Bell, sobrang thank you. Lang kasi ako ngayon. Sige po, Ma'am Ronabel, kung kailan ka pwede, siyempre, mag-a-adjust po yung barangay sa inyong schedule kasi yung work nyo nga po. Ano po? Ma'am Ronabel, salamat ha, Ma'am. Thank you po. Sir Mike, Sir, sobrang thank you, Sir Mike ha. Magandang hapon po, Sir thank Mike. you rin po. Sige po, Ma'am Melda, mukhang maayos natin to. Okay? Thank you po. Jessica, schedule mo, appointment mo kay Chairman. Siyempre, kung kailan pwede si Ma'am Ronabel na hindi maapektuhan yung kanyang trabaho. Okay? Sige, magandang hapon po. Opo. Okay, at kami po'y magbabalik samantala bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa, migoring ng Indomie Siksik-Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy is our boy, at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2:37 ng hapon at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ng auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka, ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel muna, clean fuel, quality fuel for less. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, news update. Ang oras 2:36 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Dalawang magkasunod na insidente ng sunog ang naitala sa Maynila at Caloocan City ngayong araw. Unang sumiklabang sunog sa A. Linaw Street, kanto ng San Isidro Street sa Singalong, Maynila bago mag-alas 9:30 kaninang umaga. Isang residente na nakilalang si Leo Luzares ang nagtamo ng minor burn sa kanyang braso. 10 bahay ang naabot sa naturang sunog. Inaalam pa ang pinagbulan ng apoy at pinsalang iniwan nito. Sinasabing nagsimula ang sunog sa bahay ng isang matandang babae dakong alas 9:25 ng umaga. Umabot sa ikalawang alarma ang nasabing sunog. Samantala, bago naman mag-alas 10:30 kaninang umaga, sumiklabang sunog sa isang residential area sa Kawal Street, Barangay 28 sa Caloocan City. Umabot rin ang sunog sa ikalawang alarma. Philippine Standard Time, 2:37 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Lilian Bakiran, saan man kailanman kapatid, higit sa balita. Aksyon! Aksyon, news update. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM.
Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At kanina, gusto nating pasalamatan po pala yung David's Tea House dahil sila po ay nagbigay ng mga siomay at siopaw, yung David's Tea House sa Pampanga. Dahil po dun sa patuloy nilang pagbibigay sa mga complainant ng mga siopaw at siomay. Alright? Thank you. Maraming salamat po. At magandang hapon kay Remy Laurenticman at Marvin Asuncion, mga supervisors po ito ng Wensha Spa, dyan po sa Pasay City. Magandang hapon, Miss Remy Laurenticman at Marvin Asuncion. Thank you. At ito rin, mga taga Hawaii, Honolulu, Hawaii, na bumisita po kay Idol, si Miss Lydia Evangelista, at pinapabati niya hello daw to Marcia Anton ng Anton Financial, na nagbigay ng mga goodies para sa Children's Hospital, Quezon City, at saka si Sean Michael Evangelista na magbe-birthday on March 1, 2018. Happy birthday! Happy birthday! At advance happy birthday din kay Leth Evangelista Colianta on March 17. Happy birthday. Happy birthday. Oy, thank you, Engineer Aaron Tolentino. Ang bilis ng kamay mo. Thank you. At si kapatid nga palang Ellie Saludar, nananawagan po siya dun sa taxi driver na si Severino Cesante, iniwan. Tama ba? At saka yung operator na si Valentin Forigay Jr., kanyang tinatawagan, na aksidente po siya noong December 21, 2017, ng SGE Transport with plate number UWL 785. So, kung maaari daw po hindi na kasi makontak, kaya makipag-ugnayan daw po kayo kay Mr. Eli Saludar. Dati namin itong kasamahan ni Idol sa DJXL. So, once again, kung nakikinig po yung taxi driver, Severino Cesante Iniwan, at saka yung operator na si Valentin Furigay Jr. Okay, nandito na po si Crisper Bakatan and Janice Ann Agon. Ito yung sa itimbre mo kay Tulfo Idol. Gusto nilang humingi ng tulong tungkol sa nangyari nga po sa kanila. Sige. Kanina pa to sa baba, ano, i-ano lang natin, dudugtong lang kung ano yung napag-usapan kanina. Nakausap na yung Unistar Lending. Ito kasing situation. Sila ay lumuwas pa all the way from Davao Oriental. Marami sila mga guro, more than 100. Oo, layo pala ng pinanggalingan. Umutang sila sa Unistar kasi nag-offer ang Unistar ng 500,000 pesos initial na pwedeng ipahiram sa kanila para ma-buy out yung kanilang utang sa Bank A and Bank B. Sample lang yung A and B. Okay. On top of that, meron pang emergency na 500,000 na pwede lang utangin. So, total of 1 million. Maganda nga naman yung offer, 6% yung interest. Medyo mababa nga And yun. then, mahaba-haba yung time na para mabayaran nila. Pero dumating yung yung transaction nila nangyari sa hindi sa opisina kundi sa mall. Dumating na yung oras na magkabigay na ng cheque. Hindi 500,000 sa original na pag-usapan, kundi 300 at isang 39,000 sa isang 300 something thousand. So sabi hindi muna, kulang yung 300,000 na yan kasi yung utang namin sa kabila malaki, hindi enough. So sabi nila, isusulit namin yung 300,000 plus, kunin namin itong 39,000. Sabi, sige, sabi nung Unistar. Pero hindi naman pala yung pera na ibalik sa Unistar, kundi may nagbulsa ng pera. So, ngayon, ang nangyari, nag-reflect pa rin doon sa payslip nila yung 389,000. Bali, ang amortization na po yun monthly sa akin is 13,200. Oh, pero ibig sabihin, hindi naman talaga natanggap yung pera. Yes. Pero sinisingil lang sila sa amortization. Opo, yes. Kausap ko kanina yung pinakamayari ng Unistar. Sabi niya, hindi namin ni-recognize yung teacher na si Emeline Morales. Yes. So sabi ko doon sa presidente ng Unistar, kung hindi niyo po ni-recognize itong si Emeline Morales na tao ninyo, bakit yung mga transaksyon nila dito sa mga teacher in-honor ng Unistar at ng DepEd? Yes po. Hanggang sa, ito na nga, nagbabayad na sila ng amortization. Yes po. Hindi
kami nagkaintindihan dahil pinipilitan niya. Hindi namin tao si Emily. Emily. po. Now, kakausapin natin si Attorney Richard Liban, Chief Legal Unit ng DepEd Region 11. Kasi napag-alaman nila na ito pa lang si Emily Morales, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin sa pagtuturo, kasi guro din to doon sa Region 11. Saan po siyang nagtuturo ngayon? Presently, nasa Maa Central Elementary School po siya. Hindi pinarusahan despite the fact na ito inireklamo Opo, na. galing po siya doon sa amin doon po sa Baganga Central po. Nalipat po siya doon sa sa city na po. Yun nga yung Na-promote pa? Yun nga City? po, nagpa-city na siya kadami-dami pong nag-file ng transfer. Bakit siya on the spot ganun-ganun po kabilis? Aha. Alam naman po nilang may reklamo na kami po Okay. Sige, kausapin natin si Attorney Richard Liban, Chief Legal Unit, DepEd Region 11. Attorney Liban, magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon. Sir, kanina ho pa kayo nakamonitor. Bakit ho itong si Emily Morales na-promote pa po sa kabila ng katakot-takot na reklamo laban sa kanya dahil sa isang katiwalian? Sir, pwede ba tayo mabalik sa context po ng kaso, sir? Ano po? Balik po tayo muna tayo sa context ng kaso. Kasi may final po na case yung mga teacher, sir, against Unistar. Okay. And then, pending po yung case, may complaint, and then pinasagot natin yung Unistar, pending resolution po yung case po. Now, insofar as Ms. Morales po, pending pa po yung investigation, as soon as we've come up with the decision, lalabas po yun, kasama na po yung Teka muna, decision sir. on Ms. Morales, sir. Attorney, you're a lawyer and I'm not. Pero mukhang mas marunong pa ata ako sa inyo, sir. Sir, makinig ko kayo, mawalang galang na, sir. Unang-una, teacher po siya at he's acting as a fixer for Unistar, which is unbecoming and irregular and unbecoming. Allowed ho ba yan ng DepEd na yung isang teacher tatayo bilang fixer? That's conflict of interest. Fixer ng isang lending company. Do you allow that? Hindi po natin inaalaw yun, sir. Doon pa lamang, sir, very clear na meron na siyang violation. So dapat, pending investigation, pending the result of investigation, dapat suspendido po muna siya, sir. Hindi muna siya pinagtatrabaho. Dito, sir, promote pa siya. Bakit? Meron ba siyang nilagyan dyan sa mga taga-DepEd? Nakinabang ba po ang mga taga-DepEd sa kanyang kinitang milyong mga salapi? May mga natapalan po bang mga salapi dyan sa mga taga-DepEd? I'm sorry, sir, but I have to say this. Mukhang malakas ata siya dahil sa halip na siya maparusahan, siya po ina-promote pa. Marami mo buwas siyang tinapalang pera dyan sa DepEd? Hindi naman po ganun, sir. Sige po, sir, kasi ganito po yun. Kasi may pending investigation po tayo kay Ms. Morales. As soon as lumabas yung sir. Sir, nakakaya, sir. Ikaw na po mismo nagsabi na hindi po allowed ng DepEd na ang isang guro ay magpipixer sa mga lending company. Yes, sir. Eto siya, nagpixer po siya. Sir, may file naman pong complaint, sir. Lalabas po natin yung resolution. Kaya nga, sir, while the complaint is being filed at talagang 2 years na. 2 years na, ang tao, kita mo? Question po kami ng Unistar bakit daw after 2 years pa kami nagreklamo? Sir, dumaan po naman kami sa proseso Kasi noon nga umabot na kami sa region, wala pa din Mas lalo na po doon sa lower part po ng namin. Kita mo, sir, mas lalo pa 2 years ago pa itong reklamo, sir, hanggang ngayon wala pa ring resolusyon. Wala po sila nag-file ng case, sir. Pero sir, Yes, sir, sino-sino ho ba ang mga nabayaran dyan sa DepEd Region 11? Para sa akin, sir, mukhang, sir, sorry, sir, para sa akin mukhang meron pong nasuhulan na tapalan, meron hong naghudas dyan sa DepEd Region 11. Sir. Para sa akin, sir, simple lang to, sir, Di ba? Kasi kung talagang malinis kayo dyan o walang tumanggap ni singkong duling mula kay Emily Morales, ang sino man dyan sa inyo sa Region 11, dapat po ito sibak na, sir, itong si Emily Morales. Kung ako po ang nakaupo dyan, na opisyal dyan sa Region 11 ng DepEd, tanggal na po itong si Emily Morales. Ngayon, ba't hindi siya natanggal? Kasi nga po, meron po siyang natapalang pera. Sir, ito nga sinasabi namin dito ni Ninyat. Marami sa mga guro, yung iba, di ba, dahil sa liit ng sweldo nila, nakakapag-isip sila hindi maganda na yung mga estudyante halos kikikilan na lang nila. Dinidenounce po namin yan. Kasi maliit nga po ang sweldo. Bakit maliit ang sweldo? Dahil palaging binabawas po sa mga yung mga automatic deduction, pinapayagan po itong mga lending company na makapasok po, 'di ba, sa DepEd.
through a salary deduction. Maliit na nga po yung kanilang sweldo. Lulukuhin pa sila, sir. Sila nga yung teacher nga yung pinaka may maliit na sweldo. Sila pa po yung, di ba, napuntirang lukuhin. Na ang DepEd dapat, sir, kayo po ang tagasangga sa kanila. Ginagawa niyo po lahat na para hindi sila maloko. Kayo pa ho ang parang naging pabaya. Anyway, sir, paano to, sir? Gusto ko po si Emeline Sir, kanina nasabi ko to sa Unistar and I'm gonna repeat it to you. I will not stop hanggang hindi ho magkaroon ng congressional hearing on this. At isa ka sa ipatatawag. I-request ko ikaw, yung Unistar, at kung sino pa dyan sa Region 11 na ipatawag para magkaalamanan. And we will cover this. Apo. Di ba? Apo. And rest assured, sir, tinatrabaho naman po ng Region 11 yung I know, nagtatrabaho kayo, pero habang nagtatrabaho kayo, ilan dyan sa inyo tumatanggap din ng pera sa Unistar? Ay, Wala kay na po Emeline ganun, Morales. Sir, kasi sabi ko nga, kung hindi ka nagtanggap ng pera, 2 years ago pa itong case na pinal nila laban kay Emeline Morales, hanggang ngayon hindi pa rin po nagkakaroon resolution at itong si Emeline Morales na-promote pa? Ano yan? Kagaguhan yan, sir. Bakit nagiging gago yung mga taga-DepEd niya sa Region 11? Kasi natapalan ng pera. Di ba, sir? Wala na pong ganun, sir. With due respect, sir. Wala pong ganon. Siyempre, walang ganon. Pero para po sa akin, para po sa mga listeners na wanted sa radyo, hindi naman po bobo yung mga listeners po namin, at mga viewers po namin, at marami po kami mga viewers ngayon na nanggagaliitin na for sure. Di ba? Hindi sila maniniwala, sir, na walang nangyaring lukuhan. Come on, sir. Hello, sir. Abogado ka, sir. Abogado ka. Sir, we will look into it. We promise you, sir. You will look into this kasi Pending naman po yung kaso, sir. Meron Ano na pong for resolution na yun, sir. 2 years for And resolution? Hindi po, bago lang po final, sir. Bago lang po final Sir, sa regional pwede officer. po bang sa magsalita office of po? regional director. Nag-request po kasi kami nung copy ng documents submitted by Unistar po, doon po sa PSU, doon po sa region. Nung natanggap po namin yung mga documents, puro po peke lahat yung disclosure namin doon eh. Ibig sabihin, pineke po lahat yung requirements po namin na sinabmit ng Unistar doon sa kanila. Oh, pineki po yung kanilang mga requirements, yung kanilang mga dokumento na sinabmit po sa DepEd Region 11. Ang DepEd Region 11 naman, kayo po ang nag-submit sa DepEd Main Office. Kaya, ayun po, nag-reflect na sa kanilang mga payslip ngayon yung amortization. Sana po, sa level pa lang ninyo, kung wala ho talagang kasabot sa inyong mga magnanakaw dyan sa DepEd Region 11, nasara nyo na agad na teka mo na peke ito. Sana nagkaroon na agad kayo ng investigasyon. Na-stop nyo na agad yung para hindi na lumaki yung problema. Tinawag nyo na agad siguro yung mga guro, o totoo ba, ikaw bang pumirma nito? Sa iyo bang pirma to? Ay, hindi ko pirma yan. O di, wag mo natin submit to sa DepEd Main Office. And besides, isa pa sir, isa pa. Ito pa. Sinasabi po nitong si Presidente, kanina nung nakausap ko, Presidente Unistar, hindi raw nila inuuno si Emeline Morales. Kasi hindi raw nila tauhan yan. So kung hindi nila inuuno si Emeline Morales, siya po yung nag-submit na mga requirements nila sa DepEd Region 11, bakit nakalusot? Abogado ka, sir. Di ba? Sir naman. Dito maliwanag, sir, na meron talagang pangaputang inang kawatan dyan sa DepEd Region 11. At sino yung mga kawatan na yon? We will unmask them. Huubaran po namin sila to a congressional hearing and I will make sure magkaalamanan. At kung kinakailangan makarating pa to sa Presidente, kasi under naman po kayo sa sa executive, di ba? Opo. Para malaman, kung ako nga tatanungin, dapat matutukhang yung mga magnanakaw dyan sa inyo, sir. Kung akong tatanungin, dapat nira-riding in tandem ho kayo. Hindi ho kayo, hindi po kayo. Kayo dyan ang mga magnanakaw, sir. Hindi na kayo naawa sa mga guro, ang lilit na nga lang sweldo, sobrang liit na nga. Sir, if I may say something, sir. Yes, sir. Sir, sana po, dagdagan din nila, sir. We encourage them to file a criminal case also against Morales, sir. Kasi parang wala yatang pinal sila na criminal case against Morales po. Sir, mamaya na yan, sir. Mamaya na yan. For the meantime, on the administrative level, sana, sir, nagpakita kayong gilas na mali itong ginagawa ng tauhan ninyo, hindi nyo kinukonsinti, pinaparusahan nyo. Hindi, sir, Sa halip na parusahan, binigyan nyo pa ng reward sa pamamagitan ng pagpopromote sa kanya from kung saan Hindi po, nilipat po siya galing doon sa bundok po. Nandun na sa Davao City. From bundok to Davao City, that's a promotion. Opo. From bundok to a syudad.
Di ba, sir? Sir, kung yung mga tao po, sir, na nakakaintindi, sasabihin lokohan. Yung pong mga hindi nakakaintindi, syempre, yung pong mga nabayaran, sabihin hindi lokohan yan. Hindi namin naintindihan yung mga pinagsabi nyo, Raffy Tulfo. Kasi nabayaran. Di ba, sir? Sir, kung talagang malinis po kayo dyan sa DepEd, hindi ikaw, sir, ha? Kayo, kung sino man kayo dyan sa DepEd na magnanakaw, pakita niyo po sa amin, sir, parusahan niyo itong sa Emil Morales. Yes, hindi sir. niyo kayong parusahan kasi sabihin ni Emil Morales, ba't niyo ako parusahan? Nagbigay ako ng pera sa inyo, ah. Linti na yawa mong good. Ha? Matigang pa ko mo magkamang ng kwartas anak. Laungon si Emeline. Di ba, sir? Di ba, sir? Sinasabi ko. Opo, sir. Anyway, sir. Masakit, sir, eh. Mapalad ho kayo, sir. Wala kami makontak na congressman sa ngayon. Dahil wala akong congress ngayon. But, in the next coming days, we will push. Mag-araw-arawin po namin to kung kinakailangan hanggang sa mahubaran po namin ng maskara yung mga kawatan po dyan sa inyong Region 11. Mahalin natin, baka hindi mangyari yun. Baka may mga maawa po dyan sa Region 11 ng mga vigilante. Hindi natin alam. Mag-riding tandem na lang siguro. Palagay mo, sir. Di po, Sir Rafi, tataboyan po namin itong maigi po. Titingnan niyo na maigi. At saka, Ma'am, titingnan Tataboyan po na maigi. Tapos, tatrabaho din maigi. Update po kami sa inyo. Update po kayo. Sige po. Sige po. Ma'am, at saka sir, gusto namin for the record talaga to. Maano talaga na. Ang pinakaano po talaga kung bakit nagpunta kami ng central office, kasi nga sabi ng regional office is ang MOA is between central office at saka yung mga PLIs. So, andito kami ngayon eh. Kasi walang magawa doon. Ito, ang hiling talaga namin. Madilit talaga sila doon sa aming payslip. Kasi kung nasa amin ang pera, talagang babayaran namin yan. Yung pera na nandoon dito sa amin, kahit gaano kaliit yan, babayaran namin yan with interest kasi nasa amin. Pero yung perang bubuuin ng 3 years at babayaran namin, no way. Kasi hindi nyo naman natanggap. Kasi naman sir, saan pa namin kukunin yun? Diba? Sobrang lang pahirap talaga kung babayaran namin. Nawala na sa amin yung pera. Ito pa, malupit. Binaligtad pa sila pa ngayon ang kinasuhan ng libel? Yes, kami ang kinasuhan ng libel. May pending case po kami ngayon sa DOJ. Kaya pala lalo silang nalulubog sa utang, dahil yung attorney po namin, si Attorney Leo Caubang, siya po yung tumulong sa amin for free po. Naawa po kasi sa amin eh. Po. Tama? Kasi kahit na ganito pagpunta dito, ma'am, ambagan lang kami, tag 2,000. Kita mo yan. 2,000. Sila na rin ninakawan, sila pa ang ididimanda, sila pa makukulong ng di oras. Kaya nga po, kaya kami natakot kasi pinapalabas po ni Unistar na si Emeline, hindi po nila agent. Ang tanong po namin, bakit siya po yung pinasahan namin ng requirements and application and siya din po yung nag-release sa amin ng cheque. Exactly. Kaya nga po bakit po, yun yung tinatanong namin sa kanila, mula dun sa branches nila sa Mati at Tagum, parang kami po yung lalabas na kami yung may kasalanan. Kaya natakot na po kami, sir. Kaya nga yung libel means pangharasyon na para matakot sila, tumahimik na lang. Otherwise, yari kayo sa amin, may kaso. Kasi sir, ang ginawa namin, nagproproseso talaga kami. Kaya, di ba, nag-umpisa ng barangay kami, police blotter, division at region. Nasa police blotter pa lang kami, a day after, may libel na po kami. O, kita mo, blotter pa lang, libel ka na. Yes. Opo. Attorney, lawyer ka, ano po? Attorney. Yes, sir. Yes, sir. Paano po magkakaroon ng libel ang isang tao na magpapablatter pa lang? Okay. Without discussing the case, sir, I have no knowledge over the case, but hindi naman po pwede yun na libel over the ay, salamat lang. At least sa napakaliit na aspetong ito, tayo po'y nagkasundo. So, hindi po pwedeng i-libel yung isang tao na nagpapablatter pa lamang. Ano po? I'm speaking as, sir, legally. Legally, ano po? Kasi wala pa akong knowledge sa libel case na yun, sir. Personal knowledge. Anyway, yung blatter po, hindi lang libelous yun eh. Exactly. Salamat, sir. At least nagkatugma tayo this time around. Di ba, sir? Diyan mo makita talagang ito pong si Emeline Morales ginagawa lahat para naman matahimik itong mga complainant. In fact, meron na po siya natatanggap ng mga death threat. Sabi mo sa uhuging Emeline Morales yan at saka sa mga alipores niya nagde-death threat, stupido siya, gago siya. Di ba, sir? Baka mamaya siya pang ma-death threat yan, baka mamaya siya pang ma-riding in tandem Ang tapang naman ng apong nito sa Emeline Morales, siya pang magde-death threat dito sa mga napi.
baka ang dami nakikinig sa amin dyan na mga NPA dyan sa Oriental, Davao Oriental, baka siya pang niriding in tandem. Di po ba? Baka yung mga taga-Unistar pa ang niriding in tandem, baka mamaya magalit NPA, baka sunugin pa yung kumpanya nyo dyan sa, yung kumpanya nyang, di ba? Sa Davao. Grabe naman kayo, sir. Sorry, sir, hindi ikaw, Galit lang ako, sir. Sige, sir, salamat po, sir, Dagang salamat, Sir Rafi. Dagan salamat, sir, Okay. Chief Executive Employee Account. Ano po ito? Si Miss Lulu. Siya po yung pinuntahan namin dyan sa central office. Ano pong sabi? Yun nga, actually, sir, maganda naman yung response ni Ma'am Lulu in the first place talaga. Sabi agad niya, i-stop agad, tinawagan agad yung main office ng Unistar. I-stop niyo agad yan. I-stop yung deduction. Yung Yung deductions. po. Kaya lang, Buti naman. yes, opo. Opo. Kaso po, pinapunta niya kami sa Unistar. Pumunta po kami ng office ng Unistar, nag-explain kami doon, and they said wala daw po talaga silang alam sa operation po ng Mindanao. Kasi sa Luzon po sila. Ay, naghugas kamay, nagponsyo pilato. Opo, ang sabi po sa amin, magkakandak pa po sila ng surprise visits po with the other branches po. So, tinanong ko din po yung isang tao doon, sabi ko, sir, ano po bang assurance namin? Kasi nandito na kami, narinig nyo na po, meron na po kami mga dokumentong pinapakita, so mag-aantay pa din kami. Kaya po, nag-push kami pumuntang Senate, sir. Okay, sandali po. Ito, to. Miss Lulu Roberto, magandang hapon po. Hello? Ma'am Lulu? Yes, sir. Okay, mainam naman po. Sabi niyo, ipapa-stop niyo na po yung deduction sa kanilang, yung illegal deduction sa kanilang mga paycheck. Tama po? Opo, actually, nakausap na po namin yung Unistar. Under investigation daw po siya. Okay. Ang tanong ko ngayon po sa inyo, Ma'am Lulu, kasi kayo po ang nasa employee account. Ano po? Now, pakipaliwanag na po sa amin, kasi dinideny po ng Unistar na hindi nila kilala si Emilyn Morales. So, paano po nakalusot itong mga transaksyon, nitong mga guro na niloko, transaksyon nila kay Emilyn Morales, nakalusot at dumating po sa DepEd hanggang sa inono ng DepEd, yung mga transaksyon nitong si Emilyn Morales sa mga guro, at ngayon, nag-reflect na po sa kanilang mga paycheck. Sir, ganito po istorya niya na. Yung teacher mismo ang pumirma daw po sa authority to deduct. Base doon sa teacher na dalawang pumunta po sa amin nung isang araw. Okay. Opo. So nagsabit sila ng document, meron pong documentation yung teacher. Mayroon silang pinirmahan pero hindi yata sila nakakuha ng kopya. So, peneke. Opo. Okay. So yun nga po ang diskusyon namin kanina ng presidente ng Unistar. Palagi niya sinasabi hindi niya kaano-ano si Emilyn Morales, and yet lahat ng transaksyon ni Emilyn Morales sa mga guro nakalusot hanggang sa dumating sa DepEd, hanggang sa nag-reflect sa kanilang mga paycheck. Anyway, sabi, ma'am, ito pa pinakabago. Odette, may tinatype ka. Anong sabi ng presidente ng Unistar? Tutulong. Tutulong daw ang Unistar. Ma'am, tutulong daw yung Unistar, si presidente. Yung presidente ng Unistar, anong pangalan ng... Jose Sicha? Ha? Jose Sicha? Sige, Mr. Jose Sicha, bago ka maging tsaa, gagawin kitang tsaa dito. Maniwala ka sa hindi, Mr. Ano ba to? Inchik ba ito? Parang, Okay. hindi namin. Ganito bang gagawin natin? Si Mr. Tsaa, saan bang office ni Mr. Tsaa? Diyan sila sa One Corporate Center sa Pasig City. Sasama, Malapit lang ganito po, sa... okay lang ba sa inyo? Sasamahan po namin kayo kay Mr. Tsaa para pagharapin kayo. Kasama ko kami. Kailan po? I-schedule po natin. Siguro pa baka Monday o Tuesday. And then magsasama rin po tayo ng taga-DepEd. Para magkaharap lang sige po. Sige po. Tingnan natin kung ano yung maging reaksyon niya. Opo. Ngayon, kung sinabi niya halimbawa, buburahin niya lahat ng mga mali na nakalagay sa inyong paycheck at mag-sorry and everything, then hindi na tayo Hindi lang po doon ang gusto namin. Hanapin talaga yung mga taong involved. Kasi ang sabi nila, sir, doon sa reply nila, doon sa petition, parang ang ano doon is kami ang hahanap doon sa mga taong involved. Ay, hindi. Siya dapat. Kaya nga po. Oo nga po, mas naipit po. Kaya nga po dumating na kami dito, sir. Ang dami-dami pa po namin kasamahan na hindi po talaga makalabas-labas kami. Buti na lang po kami, 10 teachers kami sa school namin. Ay, hindi. Pa-congressional hearing na lang po natin to. Yun nga po. Para malabas na katotohanan. Para lahat po ng teachers talaga. Katotohanan. Okay, Ma'am Lulu. Ma'am Lulu. Apo. Okay, we're shooting for a congressional hearing dito. Siguro po, kasama rin po kayo sa maimbitahan. Ano po, maging resource person. Kasi malaking scam po ito Thousands ng mga teacher po ang naloko rito.
Kasi sa region na lamang po, sa district lang po nila Ma'am Crisper at Ma'am Janice. Meron kaming 104 dyan, 104 sir. na po agad, district lang yun. Eh, yung Pero- buong Davao City raw po, buong Davao daw po, abutin daw ng thousands, tama? Opo, opo. Oh. At kung multiply mo sa kanilang nga lang, district, napakalit, 30 million. Eh, by the hundreds of millions po ito. Ang laking pera na kalusot. Di ba? Sige po, ma'am. Congressional hearing na lang. Opo, sir. Okay. Ma'am, may sasabihin ko kay Ma'am Lulu? Wala? Ma'am, baka pwede pong bumalik po kayo dito para ayusin natin yung problema. Kasi di ba po, kung natandaan nyo, pinasamahan ko kayo doon sa Unistar. And then, hindi po kayo bumalik dito para... Ay, ma'am, bumalik po kami dyan. Gumawa po bumalik kayo. po ng letter. Baka nasa Andito meeting po. lang ako. Opo. Bali, so, i-update natin kung ano po yung ginagawa ngayon ng Unistar. Ang sa amin po kasi, ma'am, ganito po ang worry namin. May iba po kasi na deductions na nakapasok na. At may ibang matatapos. Kasi, ma'am, Sige, ma'am, papaayos po natin. Yun nga po eh. Ipapa-correct po natin kung ano man yung dapat Ipapakorek daw po. Yun pong ginawa po ng teacher sa amin, sir. Ipapakulit po ba? Okay, ipapakorek daw. Opo. Sige, ganito po, ma'am. Ganito. Punta muna kayo. Gusto niyo samahan namin kayo? Kailangan po talaga kasi kung kami lang, Kaya po. We'll do it Monday or Tuesday. Pupunta ho tayo kay Miss Lulu Roberto kasi nag-offer naman ho siya ng tulong. Ano po? Eh, Miss Lulu, baka pwede ipatawag mo na rin itong si Tsaa. Sir? Kasi di ba sabi niya gusto niya makipag-ayos. Gusto niya ayusin yung problema. Yes po. Di ba, ma'am? Kung talagang totoo, sinabi niya si Odette, don't worry, ayusin daw niya yung problema. So siguro po, total, ikaw willing ka makipag-ayos. Di kasama na po si Mr. Jose Sicha para once and for all, maayos po itong problema. Hindi lang po sa mga teacher nandito, sa lahat po ng mga Yes, sa lahat po. teacher Yes sa po. buong Davao. Opo. Ma'am. Kasi yung iba, ma'am, hindi makapunta rito. In fact, ma'am, kaya sila napunta rito dahil nangutang sila eh. Yes, sir. Nag-ambagan po yung grupo Nag-ambag-ambagan eh. Buti nga po si Senator Pacquiao, ang bait po talaga. Nagbigay po siya sa amin, awa po sa amin. Ng ticket. Ng plane ticket namin pabalik. Napakabait. At saka niya. cash. Opo. Siya yung sinasabi ko kahapon. Oo, Yes, naawa siya. Mga bayani to, idol eh. Kasi ma'am, Actually, originally, lumapit sila kay Senator Pacquiao. Yes, sir. Opo. Tapos si Senator Manny Pacquiao, siya na ngayon. Nirefer po Yes kami po. dito. Sabi ni Siya ang Senator Manny Pacquiao, oo. Rafi, yes po. pakitulungan to. Narinig po namin tumawag siya, ikaw po talaga yung inano niya, Opo, tinawagan. on the spot po Nandoon po tumawag kami agad. katabi niya. Kasi ito ma'am, sir, itong pagpunta namin dito, talagang suntok sa buwan. Yung pera, wala. Kaya nga, di ba, sabi ko, naka-emote ako kahapon. Kasi nga, ang hirap-hirap. Akala mo, itong itsura lang namin, walang problema. Siyempre, Eto sir, after this, malaki po kasi ito eh. Kaya nga Natatakot po kami sa safety namin. Pero para po dun sa mga kasamahan namin po. Ito nga po, ma'am, kahapon, if you remember, andun si Senator Manny Pacquiao, sabi ko sa mga teacher, tatawag ako sa PD at saka sa RD for your security. Yes, sir. Sabi ni Senator Pacquiao, si Senator Siya na Manny, po. ako nang bahala, Rafi, ako nang tatawag sa mga pulis para ma-secure sila. Eh, siyempre, si Senator Manny na nag-offer, ayoko naman na, Opo. diba? Opo. Baka naman ma-offend siya. Thank you So, siya po. po ang nag-offer, then hayaan po natin na siya yung magtatatawag sa mga pulis. Opo. Okay? Yes po. So Ma'am Lulu, makikipag-usap po sa inyo raw si itong mga teacher, itong mga representative. Let's see what happens. Pag hindi po sila happy dun sa pag-uusap, tuloy-tuloy yung kaso. Okay, ma'am? Okay po. Salamat po, Ma'am Lulu, ha? Thank Yes, you. Okay. Medyo may konting liwanag. Konti pa lang, hindi pa to. Kumbaga, Yes. tuldok pa lang. Opo. Eh, baka may yung tuldok, medyo palaki ng palaki. Oo ah. nga po. Pakinggan lang ho ninyo. Kasama naman ho kami. Opo. Kung kinakailan magsama tayo ng pulis, kaya naman natin eh. Opo. Pakinggan nyo lang po yung sasabihin ni Ma'am Lulu. Kasama itong si Tsaa. Opo. Si Tsaa. Bakit ko respetuhin itong uhugin ito? Si Tsaa at saka si Ma'am Lulu. Opo. Pakinggan nyo lang ho. Yes. Opo. And then, let's see. We'll go Opo. from there. So by Monday po. Monday po. Opo. Sige po. Opo. Sige, Oh, magandang thank hapon you sa inyo, po. ma'am. Thank you po. Thank you Maraming po. salamat po. Thank you po. Pero malaki pala talagang scam na ito kung maitatawag, Alam mo- maituturing eh. Napakabait itong si Senator Manny. Talagang may puso siya dito sa mga nangangailangan na lumalapit Siya yung sa kanya. sinasabi ko kahapon. Siya pala yun, mga taga Davao Oriental. Oo. Nung pumunta doon sa kanila, si Senator Manny, sila pumunta kay Senator Manny, on the spot sabi, tawagan ako. And sabi nga nila kahapon, kasi sila yung kaharap ko, yung nag-lunch kami ni Senator Manny, kasama yan sila. Sabi nila, wala na ho kaming pera. Ba, on the spot,
bumunot ng pera si Senator Manny Pacquiao. Sinagot yung kanilang hotel. Sinagot yung kanilang airfare. Dapat today, today, uwi na sana sila. Sabi ni Senator Manny, wag muna ngayon umuwi. Tapusin nyo ito. Ako nang bahala sa mga gastos ninyo habang kayo nandito. Naku, thank you. Palakpakan nyo, Senator Pacquiao. Palakpakan nyo. Mabuhay kayo, Senator Manny Pacquiao. Sabi niya, regardless kahit ilang araw kayo dito, hanggat hindi natatapos yan, sasagutin niya yung mga gastusin nitong mga guro. Pati yung mga pamasahe nila, hotel nila lahat. Kaya nga. Yun. Laking tulong yun, Idol, kasi hindi lang pala silang 10, ang daming mga gurong na biktima. And kung tigti 300. 104 sa kanilang district lamang. Kaya nga. Na napakalit ng district nila. Now, we're talking about Davao, the whole Davao. Libo yan. Oo. Siguro mga 2,000 up to 3,000 daw. Sabi nila, hindi namin alam, sir, pero baka abutin na maximum 3,000. Wow. Sa 104 na nga lang, 30 million na Kaya nga. ang nadugas. Now, kung libo. 3,000, do the math. Kaya scam na itong maituturing. This is a multi-billion siguro to billion. Kaya nga. Kaya nga talagang this is worth investigation. Kaya ma-unmask mo talaga to dapat, Congress. Idol, oo, tsaka ng Kongreso. Dapat talaga may congressional hearing. Congressional hearing talaga rito. Ito dapat ang pinagtutuunan ng pansin ng ating mga congressman. Malaking katiwalian. Oo, kawawa yung mga guro, lalong nalulubog sa utang. Ito ang ayaw ni Presidente. Pag nakarating ito kay Presidente, kay Tatay Digong, pag nakarating ito sa kanya, magwawala yan si Tatay Digong, si Presidente. Magmumura yan. Maghuhurimentado yan. Postahan tayo. At makakarating sa kanya to. Oo. At siguradong a-action siya dito kasi yung sa, sa Kuwait, talagang bilis ng action niya pag nalaman niya. Tingnan nyo. Pag nalaman Ngayon, niya hindi pa nakakarating to kay Presidente. Pag nakarating to kay President Digong, yari kayo dyan sa DepEd. Oo. Humanda na kayo. Multi-billion scam pala ito kung tutuusin. Sige. Anyway, kami po ay magbabalik mga kapatid. Samantalang bahagi pong ito ay inihatid sa inyo ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ng auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel muna, clean fuel, quality fuel for less. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. Philippine Standard Time. Ganap na po ang 3:18 ng hapon. Itong oras na ito ay nihatid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO. It's a new day, make the change. If there's a will, there's a way. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Pinatili pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. The more you save, the more you get. Upgrade your contributions today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 3:18 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Radyo 5. Aksyon, aksyon. News alert.
Makaraan ng 13 taon, may bago ng presidente ang Philippine Olympic Committee. Sa botong 24 ng National Sports Association's officials, nahalal bilang presidente ng POC si Alliance of Boxing Alliances in the Philippines Chief Ricky Vargas. Samantala na ihalal naman ng running mate ni Vargas bilang POC chairman na si Abraham Bambol Tolentino ng Integrated Cycling Federation of the Philippines. Radyo 5. Aksyon! News Alert! Sa iba pang balita, hindi agaran ang solusyon sa katiwalian. Ito ang reaksyon ng Malacanang matapos bumaba pa ang ranggo ng Pilipinas sa Corruption Perceptions Index 2017 ng Transparency International. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, sineseryoso ng Malacanang ang pagkalaglag ng Pilipinas sa pang-111 pwesto mula sa 180 bansang corrupt. Sinabi ni Roque na gumawa na ng mga hakbang si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa katiwalian. Halimbawa nito ang pagsibak sa ilang opisyal, kabilang ang ilang miyembro ng gabinete. Iginiit ng opisyal na binalaan din ni Pangulong Duterte ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno na hindi niya kukonsentihin ang korupsyon sa kanyang administrasyon. Ipinunto rin ni Roque ang pagbuo ng Presidential Anti-Corruption Commission at pagbukas ng 8888 kung saan maaaring magreklamo ang publiko na pinagbabantaan o pinapatay. Philippine Standard Time, 3:20 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon! News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. The more you save, the more you get. Upgrade your contributions today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Philippine Standard Time, 3:21 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. The more you save, the more you get. Upgrade your contributions today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Glenn Cancela, mabigat at mabagal ang usad ng mga motoristang bumabaybay sa kahabaan ng Airport Road at tuloy-tuloy yan hanggang pagdating ng Merville Subdivision habang nananatiling banayad ang kabilang direksyon nito. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Hill Cruz, green and go ang trapiko mula Pure Gold ng Marikina hanggang makarating ng kahabaan ng JP Rizal at Marikina Bridge sa magkabilang lane. Maraming salamat kay Taxi Squad members Glenn Cancela at Hill Cruz para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang oras 3:22 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ang pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman.
Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliin uminom ng Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Kaya mo bang mapaamo ang number 1? Steady, steady. Sipa pa lang, napag-iwanan na ng iba. Yan ang Red Horse Beer. Nangunguna at nag-iisang number 1 beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Yan ang sarap ng Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer. Claims based on an average consumption of 6 bottles. Drink responsibly.
Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 7-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, balik po muli tayo at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ng auto LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service ka ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na, clean fuel, quality fuel for less. At syempre, yan ang numero 1 energy drink sa Europa, yung hawak-hawak ni Idol. At pangatlo yan sa buong mundo, ang Hell Energy Drink. Ito po ay imported galing Europe, walang preservatives at sa halagang 20 pesos lamang mabibili po ito sa mga suking tindahan. Kaya mag-Hell Energy Drink ka na, 20 pesos lang. Paki-close up nga, direct, tinan ko nga. Ano ba itsura nito pag naka-close up? Hell. Lumalagablab. Ayan, nakuha ko nakahapon na bubul. Lumagalablab. Tama? Lumalagablab. Lumalagablab na enerhiya. Hell Energy Drink. Umaapoy na enerhiya. Yun. Yun. Kaya energized na si Idol. Okay. Sige, Idol. Meron tayong bisita, si Lola Gloria Vasquez at yung kanyang apo para humingi ng tulong na makausap yung kanyang anak o yung tatay ng kanyang apo dahil daw po sa hindi pagbibigay ng sustento. Gandang hapon po. Magandang hapon Lola po, Gloria. Idol. Okay. At kasama niyo po yung apo. Opo. Okay. At si Armando, sino pong Armando? Anak ko po. Anak nyo. Kayo ang nag-aalaga ngayon sa inyong apo. Opo. Anak po ni Armando. Si Armando po ayaw pong tumulong.
Ayaw po magbigay ng sustento. Hindi po nagbibigay ng maayos eh. Ano po trabaho ni Armando? Security. SG. Opo. Okay. At bakit daw po? Kasi po sir may kinuhang bagong kinakasama eh. Yun lang. Armando Vasquez Huntila, magandang hapon po, sir. Sir Armando. Sir Armando. Sir, magandang hapon po, sir. Si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo, sir. Sir, andito po ang inyong nanay, kasama po ang inyong anak. Ang kanilang reklamo, ni si Hay ni si Huy, wala ka man lang daw pakialam sa iyong anak na inaalagaan ngayon ng iyong nanay. Wala kang binibigay na pangsuporta. Anyari, sir? Hindi naman sa ganun, sir. Kada umaga nga, galing ako sa bahay ko sa Baras. Dumadaan ako dyan para kung may bigay ako, nagbibigay ako. Wala naman talaga ako may bigay. 400 lang isang araw ko eh. 400 isang araw mo? Umuwi pa ako sa Baras eh. 400 isang araw mo, sir, kaya wala kang maibigay. Oo, sir. Namamasaya rin ako pag uwi ko ng 12 hours. So, ginagawa mong dahilan yung mababa ang pasweldo mo kaya wala kang maibibigay, kaya pang sarili mo na lang ang inaasikaso mo ngayon. Ayun nga po. Wala kang pakialam sa anak mo kung magutom, basta't huwag ka lang magutom dahil malit lang sweldo mo. Yun bang yung... Parang gano'n, sir. Dahilan? Hindi, kasi kasasabi mo, sir, kasasabi mo lang, sir, 400 lang kasi ang sweldo mo, kaya wala kang maibibigay sa suporta. Pero sa sarili mo, meron kang pang suporta doon sa 400. Pero sa anak mo na nagugutom, wala ka. Kumbaga, wala kang pakialam sa anak mo. Basta ikaw na kumakain, bahala na magutom ang anak mo? Hindi, sir, pagka may pera ako, dumadaan ako dyan kung malaki ang pera ko na iwan, natira, binibigay ko. So kung wala kang malaking pera, sorry na lang. Kung may malaking pera ka, saka dumadaan sa anak mo? Wala talaga akong pera, sir, kasi araw-araw umuwi ako sa Baras, 200 ang isang pamatay. Sir, problema mo yun kung saan ka umuwi. Kung umuwi ka sa hell, kung umuwi ka sa impyerno, purgatorio, problema mo yun. Ngayon, idadagdag ko sa problema mo, yung pagsuporta sa anak mo, dahil kapag hindi, meron po akong magagawang paraan, obligayin ko po yung iyong agency na isala deduction para sa iyong anak. At isasama ko pa po dito ang sosya at kaya po namin to gawin. So mamili ka. Itong sinasabi ko, santong usapan o santong dasalan o santong paspasan. Santong dasalan, nakikiusap si Lola ng maayos. Maawa ka naman sa apo niya, sa anak mo. Pag ayaw mong makinig sa maayos na usapan, aba, obligahin namin ang inyong agency hanggang sa umakyat tayo sa sosya. Baka bandang huli, matatanggalan ka pa ng lisensya dahil yan lakas-lakas mo magkabit dyan, wala ka naman palang pang suporta sa anak mo. Hindi kita hinuhusgahan doon sa pagkakabit mo, ano po? Ibig sabihin, kung gagawa ka ng kalokohan, dapat kaya mong panindigan. Gagawa-gawa ka ng kalokohan tapos magsasuffer yung anak mo. Ikaw lang nagpapakasasa, ikaw lang nagpapakasarap. Nanginginig ako sa lang. Nagets nyo, sir? 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 Hello, sir. Nandito ako. Oh. So, kailan ka magbibigay ng regular na suporta sa anak mo? Kasi sir, sinasabi mo, kung padaan-daan ka lang kung kailan ka lang meron malaki. Pag maliit, wala. Alam mo, sir, yung agency, mapipilitan talaga dito dahil kulang ang sweldo mo kung tutusin, 400. Dapat, saan ka ba nag-duty, sir? Sir? Saan ka ba nag-duty? Saan ba yung duty, yung pwesto mo, yung post? Doon, sir, sa Maynila yung agency namin. Saan po? Sa Maynila, sa May Maseda. Oh, dapat 512. Oh. Di ba? 400 lang po yung... Kaya nga sir, dapat 512 kasi yan ang minimum. O, ganitong gawin natin, ha? Makinig ka. Tutulungan kita. Nandi oras, natutulungan pa kita. Imbis na ang nilapit na tulong dito si
apo mo, ay yung anak mo, ngayon ikaw pa matutulungan ko. Obligayin ko yung agency na gawin 512 plus overtime kung ilang oras ka lang trabaho sa isang araw? 12 hours. Oo. Tapos uwi ako din ng... Ilang araw sa isang linggo ka nagtatrabaho? Tuloy-tuloy. 7 days? O sige. Ganito. Tutulungan kita. Yung iyong sweldo, ilalagay ko sa tama. 512 plus overtime. Ngayon, pag Wala natulong... pong ano yun, sir. Basta 400 ang isang until hours. Kaya nga, tutulungan nga kita. Hindi ka na, makinig ka, tutulungan kita na hindi lang 400 ang maging 12 hours mo. 512 plus overtime. Obligayin ko yung agency mo. At gagawin ko to para sa anak mo. At kapag nangyari yon, deal tayo kalahati ng sweldo mo, ibibigay mo sa anak mo. Kasi sulat sa tubig na yun, di ba? Bali wala na yun kung di ako papasok sa eksena. Kasi kung plus overtime, baka ang tatangkapin mo, abutin siguro ng mga 700. Di ba? O 800. So kalahati nung bibigyan mo sa anak mo, okay? Sir? Oh. Deal? Ano? Yun po kasi ang ano nagiging sir eh. Kausapin ka ng anak mo, makinig ka. Ewan ko kung manhid ka ba o matatouch ka dito pag nagsalita yung anak mo. Gusto magsalita? Kausapin mo papa mo? Sige, kausapin ka ng anak mo. Pa. Oh, ba't nandiyan kayo ni Nalorman? Nandito ako sa Hindi mo naman kami binibilan ng damit eh. Pinagagawa nyo. Sir, sandali lang, makinig ka sa anak mo. Sige, sige, magsalita ka. Yung bata, sige. Boy. Si Lola na lang po. Ikaw ang pinasasalita, magsalita ka. Magsalita ka. Sige. Hindi niya po kami binibilan ng bigas tsaka ulam. Hindi mo, yan mo. Hindi mo raw siya binibilihan ng bigas at ulam at kanina sabi niya damit. Wala kang silbing tatay. Wala nang ang ulam, walang bigas. Totally wala. Walang kanin, bigas, kanin, ulam, damit, wala. Naiyak na yung anak mo rito. Sir Armando. Huwag ka na kasing, mambababae, sir. Wala na nga, ang liit-liit na ng sweldo mo, nang bababae ka pa. Di ba, sir? Di ba? Tama ba ako, sir? Sir, hindi naman pambababa. Yun talaga ang asawa ko nandun nakatira sa baras kasi kung hindi naman babawi. Andito kasi Mrs. Di ba? Kung wala nakatira. Andito kasi lumipas sa ibang babae. Wala naman ako. Isa lang naman yung asawa ko eh. Yun lang. Kinakasama lang. Nasaan yung nanay nito? Wala na po. 5 buwan, iniwanan na yan sa akin eh. Wala na. Wala din talaga. Armando, ganitong gawin natin. Punta ka rito, tutulungan ka namin sa iyong agency na para maitama yung maling sweldo sa iyo. Anang sa gayon, mabigyan mo ng tamang suporta ang anak mo. Okay sa iyo? Ha? Siguro sir, sa diop ko na lang kasi alanganin na bukas may pasok ako eh. Sir, pwede sa diop ko na lang mga ulo siguro yun, sir. Ano bang araw ngayon? Friday 23. Magpapaniwala ka sa agency mo yan. Mamaya yung agency mo, pati ikaw, pagbubulbulin kong ulo nyo, yung leg nyo eh. Yung agency mo nga, huwag kang matakot sa agency mo, sa akin ka matakot dahil ako may magagawa sa iyo. Dahil yung agency mo yan, kaya ko pasara. Ba't ka takot sa agency mo? Binabalasubas ka na nga. Tapos ngayon, ikaw naman, gumaganti ka dito sa anak mo. Di ba? Ano bang pangalan ng agency mo? Odette, halika nga. Halika dito, Odette. Halika. Makinig ka, sir, Sir Armando. Tutulungan kita, sir. Huwag ka mag-alala. Talaga naman, apik ka rin dito. Odette,
ngayon mismo, ora mismo, kunin mo yung pangalan ng agency nitong si Armando. Sumasakit ng lalamunan ko kanina pa. Kunin mo yung pangalan ng agency ni Mr. Armando. Okay po. Obligahin yung agency kasi sobrang baba ang sweldo niya, 400 a day. 400 lang daw po, opo. Tapos 12 hours, 7 days a week. Sobra-sobra yan. Pang-api. Ituwid para naman si Mr. Armando makapagbigay ng tamang suporta sa anak. Okay, sir. Sir, Yes, sir. punta ka rin sa Lunes, akong bahala sa'yo. Hindi, Yes hindi ako po, nagbibiro. sir. Sir, Sige po, sir. Sige po. punta ka sa Lunes, akong bahala. Tawagan mo agency mo, Odette, sabi mo agency mag-absent siya. Yes, sir. Pupunta na rin po siya sa Lunes. Punta sa Lunes, good. Sige, salamat po. Lola, Monday, bigyan kita pamasahe para makabalik ka rito sa Monday. Para maka-face to face mo yung anak, makaharap ng apo at saka yung tatay, yung anak niya at saka yung tatay. Pag-absent natin sa Monday. Tutulungan din namin kasi may problema, Lola, sa tatay din. Hindi siya nasasawaran ng tama. Inaapi rin siya ng kanyang agency. Ayusin natin ito lahat. Dalawa, 2 birds in 1 stone ang tawag niyan. Tutulungan natin si tatay para matulungan ni tatay ang kanyang anak. Opo. Okay? Opo. Siyempre, pag kami yung naging instrumento para maituwid yung tamang pasweldo sa kanya, obligado siya na maituwid din yung tamang pasustento niya sa kanyang anak. Di ba? Opo. Sige, kita-kita tayo sa Lunes, Lola. Bibigyan kita ng pamasahe para makabalik ka rito. Akong bahala. Okay? Opo. Sige po, sige po. Thank you po, Lola. At saka si Apo. So, sandali lang. Walang kakainin ngayon itong apo nyo? Wala po. Sige, bigyan kita paunang sana ba, kunin mo yung wallet ko. Sige, doon na lang tayo. Doon na lang muna tayo. Doon. Bibigyan Doon na kayo lang. ng... Bigyan ko kayo ng pera. Pambili ng bigas at ulam. Bigyan ko pambili ng bigas. At Sige. saka pamasahe sa Monday. Sige. Mamaya. Okay, samantala may isa pa tayo. Mamaya. Mamaya kami doon. Bigyan ko kayo ng Hintayin mo si sige, Idol. mamaya na. Bigyan ko yung pambigas. Sige. Okay. Eto all the way from, Tama ba? Sige, si Julie Baligwat. Kaya siya pumunta dito, Idol, para humingi ng tulong na makuha yung kanyang 2 years old na anak mula sa kanyang dating kinakasama at sa nanay nito na nasa Katubig, Northern Samar. Medyo malayo-layo ito. Uy. Ma'am Julie, magandang hapon, Ma'am Julie. Magandang hapon po. Yung inyo pong anak, ilang taon po, ma'am? Magto 2 years old po. Okay. Wala na ho kayo ni Mister? Kasalo ba kayo? Ay, hindi po. 2 years old. Yung bata ho ngayon nasa pangalaga ng inyong ilaw na biyenan. Yes po. Ayaw po ibigay? Opo. Okay. Kausapin natin si Liora ho. Ito. Opo, Liora po. Ma'am Liora, magandang hapon po. Nanay Liora. Gandang hapon din po, Sir Tolfo. I am your fan. Salamat po. Ma'am, pag-usapin ko muna kayo po ni Ma'am Julie. Opo, Ma'am, usap kayo ni... Hello, ma. Pinauwi niyo po ako, tapos hindi niyo po ako hinarap. Ngayon, gusto ko pong makuha yung anak ko, ayaw niyo po. Sinong nagsabing ayaw ko? Ayaw niyo kasi ayaw niyo po makipag-usap sa akin. Tumatawag ako sa inyo, nagte-text ako sa inyo, nagmamakaawa ako sa inyo, nagsorry pa ako sa inyo, pero hindi niyo po binigay. Hindi niyo, ayaw niyo pong makipag-usap. Na nagmakaawa ka na ibigay ang anak. Opo. Yung hinahanap ko ng... Ay, hindi niyo po hinahanap kasi alam niyo... Hinahanap ko si Samuel noong 15 ng umaga. Nakita ko si Samuel daw na tanghali. No? Pang tanghali, hanggang hapon hindi ka na tumawag sa akin. Pero noong umaga, ang cellphone ko nasa bag. Biyahe ako ng biyahe, hindi ko masyadong marinig. 2 beses kitang tinawagan, pero hindi na rin kita matawagan. Wala ka pong, hindi ka po tumawag sa akin. Kahit tignan niyo po yung cellphone ko, nandun yung call logs ko kung ilang beses po ako tumawag sa inyo. Nagbabiyahe nga ako sa scooter. Ikot ako ng ikot. Nagpunta pa ako ng Rawis, ng Uliras, sa kahanap kay Samer dahil naka-off ang kanyang phone. Talaga po. Pumunta po kayo ng Las Navas kasi alam nyo po na nandun po yung anak nyo. Dala-dala nyo pa yung mga tsupo ng bata, di ba? Hindi ko alam. Alam nyo po. Alam nyo Kasi po. noong gabi, tinawagan ko ang mga pamangking ko.
Tinawagan ko sila lahat. Hanapin ninyo si Samuel. O sige po, tinawagan niyo po, bumalik po kami sa inyo, pero hindi niyo po kami hinarap. Imbis harapin. Hindi ko alam na bumalik kayo. Alam niyo po, may nakapagsabi po sa akin. Alam niyo po, sino yun? Iharap mo ikaw kung sino. po mismo Hindi nagsabi ko po alam sa na pulis bumalik kayo. na sabi Dahil niyo, nasa kwarto kaming dalawa. ay hindi po, kasi marinig sa labas. may aso po yun. Maririnig niyo pong may aso, na may tao po sa Hindi inyo. na, huwag na tayo magsalita ng kung ano. Ano ang gusto mo? Makuha ko yung Para anak ko. naririnig ni Sir Tolfo. Makuha ko yung anak ko. Oo! Ayun lang pala. Bago ka pa man magtrabaho, sinabi ko na, Julie, walang problema sa iyong anak. Kapag stable ka na, kunin mo yung baby. Yun Sa'yo na nga yan. po. Pero isang kondisyon, ikaw bang mag-aalaga ng baby? Ako po. At wala po, dapat hindi po Hindi ka na ba magtatrabaho? Magtatrabaho po. Bakit? May trabaho po ba yung anak niyo po? Sino ang mag-aalaga sa baby? Ako po. Bakit? 24 hours po ba? 24 hours po ba magtatrabaho ako? 8 hours lang po yung trabaho ko. Pagkatapos ko po, pwede ako po yung magbantay. Tapos, Wala, Ma'am, makasingit po, ma'am, makasingit po, ma'am. Ma'am, marami akong alam na mga single ma'am na naalagaan nila ang kanilang mga anak at naipapalaki nila ng maayos. Wala akong masama. Kung ito pong si Ma'am Julie, siya po'y magtatrabaho habang yung bata ay nasa kanya at habang nasa siya sa work, pwede naman siguro siyang kumuha ng kasambahay or kamag-anak sa side niya na mag-aalaga habang nasa siya sa work at pagbalik niya ng work, dinalagaan niya yung baby. Ang importante, magkasama sila sa isang bubong ng kanyang baby. Pagdating sa gabi, katabi niya yung kanyang baby. Yun po importante, di po ba, Nay? Salamat, Nay, ha? So, Nay, pupunta siya dyan para kunin yung baby. Ano po? Okay, ma'am? Sige po, opo. Ma'am, sobrang thank you, ma'am, ha? Magandang hapon po, ma'am. Okay po, sir. Thank you po. God bless po. Okay na to, Ma'am Julie. Makukuha mo na yung baby. Gagawa kami lahat ng arrangement para mapunta sa itong baby mo. By next week ko siguro, sure na ito. Okay? thank you po. Ang kagandahan nito, wala naman talagang strong resistance from her. Konting misunderstanding lang, pero kaya natin ma-fix yan. Okay? Yes, ma'am. Punta Thank ko. you po. Yes, ma'am. Thank you, sir. Opo. Okay, at binabati daw natin ng happy birthday si Claire Silverio mula kay Nard Silverio and birthday din ngayon ni Attorney Mel Santa Maria. Attorney Mel, happy birthday. Happy birthday! Ayan, happy birthday Attorney Mel Santa Maria. Attorney Mel Santa Maria, happy birthday po. Ang Dean ng FEU Institute of Law at syempre siya din ang host ng Relasyon. Happy Yung pre-programming natin. Thank you. Okay, at pwede pa tayo kasi PBA. PBA. Sige, papasukin natin si Miss Mona Lisa San Pedro. Good afternoon po, Ma'am Mona Lisa. Sige, si Mister ang gusto niyang ereklamo kasi si Mister ay matindi ito. Medyo Tama ba? Tama ba ito? Tama ba itong, kaya nga gusto ko munang, okay. Andito po si Ma'am Mona Lisa San Pedro para ireklamo yung kanyang mister na umano'y kumabit sa kanyang kapatid mismo. Kapatid niyo po, ma'am? Ibig sabihin sister-in-law niya? Hindi, kapatid mismo ni... Kapatid ko po mismo. Kaya nga, bakit sister-in-law ni mister? Oo. Kasi kapatid ni ma'am, Kaya di ba? So sister-in-law ni mister. Tama? Opo. Anong ebidensya meron po kay ma'am? Conversation po nila at saka text po ng asawa ko sa kapatid ko. Nakausap niyo na po ang kapatid niyo tungkol dito? Hindi po nakikipag-usap. Nagtago na po muna noong September pa. Okay. Sir Gerby San Pedro, magandang hapon po, sir. Sir. Nagtago na po? Opo, tinago po ng asawa ko. Pero alam ko po kung saan nagtatrabaho yung kapatid ko. Ayaw na po makipag-usap. Opo, ayaw. So ang gusto nyo mangyari na kausapin tong si Mister. Opo, pero kinakausap ko po siya. Opo. Sabi po niya, wala na daw po. Pero nahuhuli ko po sila, nabivideohan ko po doon sa trabaho ng kapatid ko na nakaangkas sa motor po. So talaga may pag-amin sa kanya. Tapos sinabi nga niya, kaya lang wala na. Opo, oo. Pero, So hindi to fake news, ika nga. Talaga may pag-amin. Pero ano po, ma'am? wala daw po na sila, pero nahuhuli ko po sila lagi po. At saka, yung sa asawa ko po,
umuwi lang po siya kung kailan niya gusto. Sinasabi lang daw po niya na may interview pero kinabukasan pa po siya umuwi. May interview daw po sa trabaho. Okay. Hindi nyo na po nakakausap tong kapatid nyo kasi nagtago Hindi na. po. Ayaw pa kausap sa akin ng asawa ko. How about yung mother nyo? Baka naman makikinig sa nanay nyo. Hindi po. Binablock po yung kaming lahat. Ayaw nakikinig sa ayaw pong makinig ng kapatid ko sa nanay ko po. Kahit anong pakiusap ng kanang nanay ko po, nagkakasakit na po yung magulang ko. Sa kakaisip sa kanya kung nasaan na siya. O kasal po kayo ng Opo. yung mister. Kasi kung ito po'y kulong ninyo, kakasuhan nyo, pati kapatid nyo makukulong. Opo. Okay lang po. Yun ang gusto ko po Di ba mangyari. kaya kapatid nyo, Hindi po. Di nga rin po sila marunong mahiya sa akin eh. Sa bahay ko pa sila gumagawa ng kalokohan. ano yung sabihin po noon? Sa bahay ko po sila naabutan. Ilang beses na po. Nahuli niyo mismo? Opo. Alam nyo po ngayon kung saan sila nakatira. Hindi po. Nagtatago sila. Pero dyan lang din po sa amin banda. Pero yung kapatid ko po, alam ko po kung saan nagtatrabaho. Okay. So, pinuntahan nyo na po sa work yung kapatid nyo para Gusto ko kausapin pong, siya. opo, pero nagtago po siya. Nagtatago po yung kapatid ko. Tapos yung asawa ko pa biglang dumating doon nung kakausapin ko yung kapatid ko. Anong pangalan po ng kumpanya? Sa ano po, mall po kasi yon. Okay, anong klaseng mall po? Sa District Ayala Mall po, sa may Imos. Ayala Mall. Opo. Sa Doon may po Imos. sa may Metro, sa department store po. Department store po ng Ayala Mall. Mm. Kung ganun rin lang pakapala ng mukha na pala, di isagad na rin natin, tatawagan natin yung Ayala Mall, we'll let Ayala Mall know kung anong pinanggagawa ng kapatid ninyo na kayo po'y nagreklamo sa amin, Opo. baka naman kahit papaano, kahit na personal yan, baka yung Ayala Mall may magagawa na para obligahin itong sister mo na makipag-usap sa'yo at siyempre sino ba naman mall ang gustong may ganitong klaseng problema sa kanilang kumpanya na makakalagkad yung kanilang pangalan. Ano po? So, ito pong kapatid nyo mamimili sa either kausapin ka or matatanggal sa trabaho. Opo, at saka po, kinakausap ko yung asawa ko na na tigilan na yung kapatid ko kasi gusto ko magtulungan kaming dalawa kasi may bahay po kaming inupa na hinuhulugan po through bank. Pero magkaisang bubong pa rin kayo ni mister? Opo, umuwi lang po siya kung kailan lang niya gusto. Okay. So, mas masakit yung ganitong sitwasyon, Idol, no? Kasi dobleng dagok. Wow. Yung malaman mo ang may kabit ang mister mo. Masakit na, yun. mas masakit na kapatid mo, sarili mong kapatid. Kumbaga, ang laki-laki naman ng Pilipinas. Oo. Bakit pa tinarget yung kapatid niya? Parang yun ang Yun pinupunto nga. mo. Sabi ko nga po, mag-asawa siya ng iba, wag lang yung kapatid ko. O, diba? Parang ang sakit nun sa... Ang makapal ang Mas mukha masakit. talaga dito kung tutuusin, si mister. Opo, alam ko po yun. Kasi kinakausap ko naman po siya, wala na daw, pero parang wala naman pong nangyayari. Actually, Nins, kung tutuusin, kung akong tatanungin din, si Utol. Oo, it takes two to tango. Kasi dapat ang sabihin ni Utol, wag. Wag kuya. Oo, kasi... Nakakaya kayong matanda. Opo, ako po panganay. Siya si Inalagaan ate. ko po yun ng maliit. O di sabihin niya, Uy, Gerbe, umayos-ayos ka. Nakakaya naman sa ate ko. Oo. Respeto ko na lang sa ate ko. Oo. Pareho sila may Oo, pareho. Sige ma'am, ayaw nila parehong sumagot. Tatawagan po natin yung Ayala Mall. Ayan na ba? Andyan na, ate ka. Binababa po. Binababa. Nakikinig po sila. Nakikinig po. Nakamonitor po yan. Ayan, nakamonitor po. Pwede ko kayo magsalita. Nakikinig po silang dalawa. Nakikiusap po ako sa inyo kasi lagi po akong nagpapakumbaba sa kanila na kausapin naman nila ako. Hindi, kausapin niyo po ng diretso. Tingin ko kayo sa camera. Nanonood po sa atin sila ngayon. Kausapin po kung sinong gusto mong Gerby o Mona Lisa. Pareho sila. Parehas po sila. Silang dalawa po Sige ng po, ng kausapin kapatid niyo po. ko. Sabi ko sa inyo, tantanan nyo ng isa't isa. Sabi ko, mag-asawa ka na, Jerby, ng iba. Wag lang yung kapatid ko. Hindi ko kayo habulin. Pero ngayon, ayun, niloloko nyo pa rin ako araw-araw. Kahit itanggi nyo, sabi nyo sa akin lagi, wala. Pero nakikita ko kayo, nahuhuli ko kayo. Tapos pag ginakumpronta kita, minubugbog mo ako, minumura mo ako, sinasaktan mo ako sa harap ng anak ko, sinasakal mo ako, tapos sasabihin mo, tatarakan mo ng kutsilyo yung mukha ko, pati tatarakan mo ng tiniduring mukha ko. Yung anak ko po natutrauma na, pati kaming mag-ina.
Nananakit po pala ito. Opo. Padimanda na lang po natin sa ano? Minumura po niya kaming lahat ng pamilya ko. Women's and Children's Desk. Oo, pasok na pasok to sa Pinapatawad ko po yun Bausi. kasi nga akala ko makakausap ko pa siya ng matino kasi may binabayaran po kaming bahay kasi. Bausi po ito. Pasok to. Okay, ano yan? Anong inabot mo? Cellphone po para po ma-check po yung number na active po yung company. Okay. Ito po yung number po ng asawa ko. Oo, para baka mahabol. Hindi, binababaan nga tayo nakikinig eh. Which means, alam nila na on-air tayo kasi pag tinatawagan, pinapatay, nire-reject. Which means, napapakinggan nila tayo, nakamonitor sila. Magkasama itong dalawang nakikinig lang sa atin or nanonood. Di ba? Alam siguro nila na pupunta kayo dito, ma'am. Sige, ma'am, wala na tayong oras. Kukontakin po namin. Total, alam niyo pala yung kumpanya pinagtrabaho ni Mrs. Yung kumpanya ho na pinagtrabaho ni Mr. Bali sa ngayon po nag-a-apply po ng trabaho yan kasi natanggal po dun sa trabaho niya. Sa kasunod po dun sa kapatid ko. Po. Yung na lang po, yung Ayala Mall. Opo, Ayala District Mall po sa Sige Imus. po, meron po kami mga contact number dyan eh. Siguro po yung pinaka-main office ng Ayala. Tatawagan natin yung Human Resources. Salamat po. I-involve po natin na para makausap yung kapatid ninyo pag-usapin kayo. Okay? Opo. Paalam na muna tayo, Nils. Okay, susunod na po PBA. Ako po si Nina Taduran. Diyos Rapid po mabalos. mabuhay itong mga Pilipino.